Mamamatay na po ang healthcare system natin kasi yung, pangulo hindi niya naiintindihan ang issue. Dapat nagtatanong tayo, nasaan Mr. President kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako niyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik niya. Eh, hanggang ngayon hindi binabalik. Hindi binabalik. Now that we na may call dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch. Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president eh. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? O aftermath. In-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya eh. Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, baliwala itong nangyayaring to. Kung makikita mo sa ating bansa, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping, ganyan. Pero walang nag-iisip ng bandera ng Pilipinas, yun ang kulay dapat nating lahat. Wala nang Jose Rizal ngayon eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yon. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice. Wala tayong wisdom, wala tayong hustisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, marami mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan ang totoo. Ang kalaban natin, kapwa Pilipino natin, na namumuno sa atin, na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Dr. Liachon, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa opportunity. First time dito sa Jessica Soho. Doc, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente ho kaya tayo? Nasaan ho kaya tayo? Nasa ward, nasa OR, nasa ICU? Tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Naku naman. Ganun ang pag-feature ko sa atin. Moribund, ibig sabihin, on the edge of dying, at nasa ICU na malapit sa morgue na. Yun ang aking parang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas eh. Kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yun. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit eh. So multi-organ failure yan eh, di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Tapos dito dahil ito ay health sector, siyempre ang a-assign niya Department of Health. Pero ang healthcare system, marami rin namang involved dyan eh. Merong LGU, may DPWH yan, may DSWD dyan, may kongreso din dyan, may senador din dyan, di ba? Ang problema, yung pasyenteng yon, kaya yan ay hindi nagiging viral, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter, let's say sa Department of Health.
Kaya yung kalusugan sa lahat ng issues, hindi nakakasigaw ang pasyente. Tsaka very technical kasi ang kalusugan sa budget eh. Hindi katulad ng baha, kung titingnan mo, yung leptospirosis. Kayo po nag-imbento ng salitang yun, ha? Kasi papunta ako ng Taft Avenue, nandun yung hospital namin. Hinahatid ko yung anak ko sa PGH. Kalain mo 3 hours ang biyahe ko, tapos hindi ka makababa. Bumili ka ng bota. Sabi ko, dami nagle-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. So, nakita mo, nung 3 sunod-sunod na yon, pag nanakaw yun yun ang klepto Leptospirosis, pagka pumunta ka dun sa baha, papasok dun yung mga ihi ng mga daga, aso, pusa, papasok sa yun. Madadialysis ka. 3 sunod-sunod yun na binigay ng Diyos para ipakita sa atin. Yun kasi, may ingay yun may visual Ang kalusugan, hindi siya nagva-viral kasi hindi siya makapag-express yung pasyente ng galit. Kasi nga, nasa ICU Paano ka Tapos, yung mga doktor na tumitingin, bulag Bulag, hindi nakikinig. Di ba? Since hindi ka makalaban, kukunin yung pera mo. Ganyan ang aking nakikitang sitwasyon Kaya, ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. Tayo lang yung, despite may batas na universal healthcare, ngayon mag-6 na taon na, wala pa rin nangyayari. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. So, ibig sabihin, tahimik kasi ang pasyente. Wala siyang ingay makikita mo pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Binaha ka ng 3 may Damian ka, may Eman ka, at isa pa. Anong magiging excuse mo sa taong bayan? Di sabi, mahiya naman kayo. Pero actually, yung maya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos So nakakuha siya ngayon during the SONA na isang malaking parang slogan. So nakita ko yan at sabi ko, ito na. Pero ngayon, nakita ko parang humihina na. Ngayon, doon sa kalusugan, nung na-discover tong mga ghost hospitals, yung 89 billion na kinuha, tapos binalik ng Pangulo September 20, walang ingay masyado dito. Ito po yung PhilHealth funds. Mamaya po pag-usapan natin yan. Gusto ko lang tanungin kayo kasi yung inyo pong prognosis sa pasyente natin na Pilipinas, napakalungkot o parang wala nang pag-asa. Nasa ICU na ho tayo, kanyo. Mamamatay na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Kasi kung alam mo, noong 2025 budget, pinavito yan At meron akong sulat noon, umabot malaki. Dapat December 20 niya pipirmahan ang budget. Pinirmahan niya December 30, araw ng Jose Rizal. Tanda ko yan ngayon, siniro pa rin niya ang budget for 2025. At ang sabi ni Secretary Recto, at naalala ko din si Senator Chis Escudero, si Senator Grace Poe, sobrang pera nyo Di dapat kunin yan. Ito po yung PhilHealth. Yeah. Zero tayo for 2025. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Kinakaltas sa sweldo natin. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Di ba ganon? Yung in principle. Yan ang tawag sa atin lahat, direct contributors. Yung indirect contributors, 4 siya na grupo. Ang una dyan, yung senior citizen.
Number 2, may kapansanan. Oo. Ang pangatlo, yung mahirap sa daga. At saka yung 4 Ps. Ngayon, ang perang yan, kinakaltas yan sa bawat taong naninigarilyo, umiinom ng alak, nagbe-vape, at sugary drink. Right. So pupunta yan sa BIR, ibibigay yan sa PhilHealth. Opo. Ang tawag po dyan ay earmark. Special funds yan na hindi mo pwedeng tanggalin doon. Alright. Tinanggal nila yon. So, violation ng gobyerno yon. Sila nag-approve, binayolate nila yon. So, kaya ang healthcare natin mamamatay kasi wala kang pondo eh. O saan kukuha ng pondo ang PhilHealth? At dapat yan, kung sobra, inuubos yan kasi inire-replenish naman every year eh. Opo. So, anong nangyari? Wala tayong budget for 2025. So, yan ho, kaya sinasabi kong kawawa tayo kasi sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo, niloloko tayo, at sinasabi, eto yung mga nakukuha niyong benepisyo. Pero wala naman eh. In the real world, na katulad ko, nakikita ko, ang daming pasyente, pagpunta sa emergency room, pag nalaman nila yung babayaran, lalayas na lang. Tapos pipila sila na napakahaba sa DSWD, pipila kay mayor, pipila kay congressman, pupunta ka dun sa MAIP, yung hihingi ka ng ayuda. Wala naman. O tapos mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka. Sa madalit sabi, mangungutang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. Yan ang sitwasyon sa Pilipinas. Yan ho ang nakakalungkot kasi for a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan. Yan ang hindi katanggap-tanggap. Ngayon, hindi kasi siya sexy katulad ng flood control eh. May emotion kasi dun eh. Right. Kunyari may cancer ka, kalbo ka, mahina ka, makakapila ka ba dun sa guarantee letter? Siyempre hindi. So, mamatay ka na lang. Ngayon, dahil walang nag-aalboruto sa mga tao, walang nag-iingay, so, anong nangyayari? Ninanakawan ka kasi wala kang makalaban. Kunyari, ikaw si Secretary Recto, magaling ka mag-Ingles, magaling ka mambola, nabobola lahat ng tao. Huwag mo kami uutusan ha. Huwag mo kami uutusan. Medyo pogi, Kastila, ng forma, magaling mag-Ingles. So, ang mga tao hindi makasagot at that level. Ito yung mga senador na ho yung kaharap niya dito. Naduduro ka eh. So, I can imagine in the cabinet meeting that he dominates the meeting. Tama yan. Senador ako dati. Ang gawin natin, dyan sa GAA, lagyan natin ng probiso na pwede nating kunin yung pondo. Bakit? Siyempre, dati siya nando sa BICAM, ng DOF Secretary siya kagad. Pebrero, inutusan niya si Ledesma, i-remit mo yung 89 billion in tranches. Ngayon, may nagbigay sa akin ng impormasyon dahil ako'y dating PhilHealth Director. Boss, ninanakaw unti-unti. Talaga? In tranches. So, birthday ko yan. Nandun kami sa Senado. Ayan, again, Inglesa na naman. Wala eh. Highly technical ang budget eh. Dahil pa TRO, Senator Coco. Marami. Kailan gumalaw ang Korte Suprema? Sabi mo sa akin. Oktubre. Pero natangay na yung 60 billion. Nag-oral arguments, Pebrero. Abril. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Mahigit mula nung final yun. Ngayon, hindi naman ako madumi mag-isip eh. Anyway, tayo lang naman dito. Wala naman nakakarinig. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yon? 6 billion. Saan napunta yon? Sino ang kumita dun? Sabihin mo sa akin. So, hanggat pwede mong i-extend na hindi mo isole. Kasi kung nag-utos ang Pangulo, Altel, kung nakikinig ang Pangulo, inutos mo, bakit hindi tumatalima si Secretary Recto? Bakit hindi niya utusan ng Treasury na isole? Isole niya. Sila ni Secretary Amena. Sinabi na ng Pangulo
bakit ang tagal bago isole? I was thinking, eto na, natauhan na yung Pangulo, siguro mabait na siya. Bakit hindi tumalima? Kasi gagawa ako ng cheque. At for transparency, kasi mahilig naman sila sa ganyan Siyempre, mga politiko, pampapogi sa tao. So gagawin ko, eto yung cheque, malaki. Tapos bibigay mo sa pala, siyempre, ganun yun Tapos, andito si Edwin Mercado, tsaka si Herbosa. Eto ang cheque, di magpi-picture taking kayo. The usual, di ba? Di na isole. Pero nasan yung interest? Hindi mo ba naiisip yun? Ako naiisip ko sa gabi yun May kumita somewhere tapos itong syntax sa 74 billion a year. Tinrace ko yan Nasa website Saan napunta yung 74 billion na yan? So, sino kumita na naman dito? Ako naman, hindi naman ako nag-aakusa Kaya lang, dapat gisingin ng mga tao na yung pera na kinakaltas sa inyo, na pinagpapaguran nyo sa sweldo, ay nawawala. Dapat nagtatanong ho tayo. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik niya. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. May ho yun o April siya nagsabi? Kailan September 20. September, okay. Rallies. Kasi tingin ko takot siya na baka mag-rally, nasa pabelya siya. Oo nga pala, oo. O di akala ko, isosoli na that week. Nakakadalawang buwan na. Magdadalawang buwan na. Dapat may 12 billion na po interest noon kung time deposit po nila. Sa tingin ko di ba dati kinukuha ang PhilHealth para sa Maharlika funds? Dahil umalma kayo. Hindi nakuha. Pero nakuha din nila sa ibang paraan. At ang sabi ng Pangulo, verbatim, savings daw ng DPWH. Di kung ganon, may savings pala, di kunin natin. Kasi hindi natin pwedeng hindi kunin yun Kasi pondo ng bayan yun Kaya ang dami ngayon naghihikahos dahil walang pondo ang bayan. Alam mo ba, tayo lang ang bukod tangi na hindi universal healthcare. I'll tell you, ang out-of-pocket expenses, ganito kinocompute yan. Sinasabi ho nila, zero billing na raw Hindi totoo yun. In the real world, mamimili ka lang ng ilang hospital. At ang bureaucracy ang taas. At yung mga malalaking hospital, hindi zero balance billing yan. Let's say NKTI, Heart Center. Ang daming miscommunication and very misleading yung mga sinasabi na, ako nagtatrabaho ako sa hospital everyday kunyari, pumunta ka sa Thailand, 9% na lang ang out-of-pocket. Ganito po yung mga kaibigan. Kunyari na hospital ka, 100,000 ang bill mo. Tayo po, based sa World Bank data, 46% yung binabayaran natin. So, punta ka, ikaw ay nagkasakit, magkano yung bill? 100,000. Kakaltasin yung case rate. Ito po yung rate kung magkano po yung sakit nyo na ibabawas. Kunyari, ikaw ay na-stroke, sige, 1 million na lang. Kasi, na-confine yung aking pinsan dyan, ang bill sa hospital 1 million. Kasi 50 to 100,000 per day. So, ang bilhan, 1 million. Ang case rate po niyan, doktor, ay 80,000. Okay. Minus yun. Senior citizen ho ba? Yes. Opo. 20%. Oo. May HMO po ba? Opo. Magkano siling 200? So, yung mababawas doon, pagpalagay mo ng 300, yung 700,000, yun ang out of pocket. Ngayon, sa ibang bansa, like Thailand, na middle income country, 9% na lang binabayad, 10%. So 1 million, 100 million. At saka alam naman ho nating lahat kung gaano ho kalala ang sitwasyon ng public health sector natin, di ho ba? Exactly. So, it may be legal, like Secretary Recto says, but is it moral, knowing the situation? It is definitely, number one, immoral. And number two, it is illegal. Yan. Yung morality ng pagkuha mo ng pera sa kalusugan para sa iyong anak, pumunta ka na lang sa kalye, ang dami dyan namamalimos Pagpunta mo ng Philippine General Hospital, alas 3 pa na madaling araw, nakapila na. East Ave po. East Avenue, ang dami nakapila. Tapos sasabihin mo, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. So dapat, ang ginawa dyan, kung sobra ang pera ng PhilHealth, ang una nilang ginawa, tinaas nila yung exemptions or case rate
para wala ka ng babayaran. O Parang kunyari, para tayong Thailand na sana. Thailand, Oo, na pag 1 million yung bill mo, 100,000 na Oo. lang babayaran mo. Taiwan walang binabayaran Ang eh. Taiwan. Universal healthcare sila eh. Ang pangarap natin dahil may universal healthcare para tayong Commonwealth nations, let's say sa UK, Canada, Australia, walang binabayaran eh. Kasi may pondo ka na eh. So ang problema, kinuha yung pondong yun. Yun ang hindi natin dapat na tigilan. Pera natin yan eh. At ang nangyayari niyan, niloloko tayo mismo ng ating mga leaders. Hindi siya tama eh. Hindi siya tama. Now that na may call dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Kasi sa akin, hindi ko naman makokontrol yung flood control na yan. It's only sa taas eh. Pero ang pwede mo makontrol ngayon, which ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president eh. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ho kaya? Well, ang una, sa tingin ko, may nagkakakwarta. Diretsahan yun. Or may mga manhid. May mga manhid. Pangatlo, may mga pride. Na ayaw patalo sa prinsipyo. O baka tinitingnan lang nila yung big picture. Yung mga datos at yung mga kaperahan na ganito dapat, binabalanse. Baka ganun po, yung big picture yung concern. Hindi nila nakikita yung the situation on the ground. Ang kita ko eh... Or sa ER nyo man lang sa mga ospital. Ang tingin ko, walang compassion and kindness ang leaders natin. Yun ang una. Medyo sweeping po yun, ha? Hindi, tingin ko. Kasi, makikita mo naman sa mga hearing eh. Wala ka makikita may compassion and kindness. May ilan. Number 2, kulang sa mga leader natin ng may moral courage. Wala na eh. Tsaka, wala tayong mga leaders kayong patriotic, nakikita ko. Ang gusto nila yung may picture sila, tapos titingnan sila, tapos mag-i-Instagram sila, tapos ipopost sila, tapos branded yung mga suot nila, tapos ang gagara ng kotse nila. Yun ang nakikita ko. We live in a materialistic world eh. Yung Pilipino na ini-imagine ko wala na. To think ang national hero natin Jose Rizal, doktor eh. Mayaman, nasa Madrid, bumalik sa bansa at nilaban tayo 400 years of Spanish rule. Hindi si Aguinaldo hindi sina Bonifacio ang nakatulong eh. Isang disenteng tao na may kakayanan at ang ginamit lang niya ay ang kanyang pagsusulat at ang ideas nagpakamatay sa bayan. Wala nang Jose Rizal ngayon eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yon. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, marami mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan totoo. Ang kalaban natin kapwa Pilipino natin na namumuno sa atin na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Dok, pag doktor pinapatawa yung mga pasyente para gumaling kami. Kaya yung doktor na naiiyak ako sa mga sinasabi nyo. Una sinabi nyo, nasa ICU ng Pilipinas, wala nang pag-asa. Tapos gayon, sabi nyo, wala nang bayani sa ating mga piling. Hindi ko alam kung mababagabag ba ako, maiyak ako, malulungkot ako. Parang hindi ho kayo doktor kung magbigay ng payo. Pasensya na ho kayo. Hindi kasi real talk siya. Oo nga po. Real talk siya. Sa bawat araw na lumilipas na nakikita ko, walang pag-asa eh. Wala ako nakikitang silver lining eh. Kung makikita mo sa ating bansa, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS,
pro-BBM, kakamping, ganyan. Pero walang nag-iisip ng bandera ng Pilipinas, yun ang kulay dapat nating lahat eh. So kahit tama yung prinsipyo mo, sabihin ng isa, DDS yan eh. Pag sinabi ng isa, dilawan yan eh. O yung magrarally dyan sa EDSA, walang pupunta dyan na DDS wala. Ang pupunta lang dyan, pumunta ako dyan eh. So nakita ko na nakaputi, na ganyan, ito sinasabi. So kaya apat ngayon yung rally. May sa Luneta, meron dyan sa Liwasan. Bonifacio, may sa Menjola. Ay wala talaga. Magrarally ka pa. O di ba? Ito November 30, ganun na din. May Viber group, yung mga iba. So tayo, kaya tayo hindi magtatagumpay kasi fragmented tayo as a country eh. Alam nyo, hindi ko kayo makontra kasi you've been in and out of government, and yung experience and wisdom nyo as a doctor na everyday kaharap nyo yung mga pasyente at yung mga problema ng lipunan. Tama ho ba ako? Yeah, ang pinakamalaking sakit natin cancer eh. Cancer ng lipunan eh. Sinabi ni Rizal eh, we have a social cancer. And ang problema natin, ang doktor natin, walang puso to start with eh. Instead na buhay yung pasyente, pinapatay eh. Tapos sinasabi dun sa mga relatives, wala namang pag-asa, pero wala naman siya ginagawa. Tapos ninanakawan pa. Yan ang problema. Walang pinag-iba eh, sa Noli and Fili eh. I mean, several centuries ago, yung problema natin ngayon mas malala. You know why? Because in this era of technology, in this era of intelligence, and other countries in Southeast Asia are improving, tayong pinaka-laggard eh. We are the poor man and the sick man of Asia. Yan ang description. We are the sick man of Asia. Tayo yung pinaka-nakakalunos. Ngayon, tinan mo, tayo ang #1 exporter ng nurses sa buong mundo. Dahil ang gagaling ng Pilipino eh. Pati doktor. Magagaling po mga doktor natin. Sa ibang bansa, sila'y pumupunta doon. Dahil, bakit? Ang sweldo ng doktor dito, magkano in the public hospital? Magkano ang sweldo ng nurses? 20,000. And ang sweldo sa Singapore, 300,000. Aalis ka. So, nangyayari, aalis, naiiwan si pamilya, yung pamilya, nag-aadik-adik na yung mga anak, nawawala na, tapos babalik. Kaya ang dami nating mga Pilipino umaalis. Alam nyo, dun pa lang ho the fact na we are the exporter of nurses and also doctors, and yet yung public health sector natin dito sa Pilipinas, kalunos-lunos. Yeah. That in itself. Kasi nga, wala nakakadiagnose ng tama. Do alam nila. So, wala bang lumalaban doon? Kung ang healthcare napaka-importante, dapat tinataasan natin ang bayad, let's say, ng doktor. O, mag-file. Sa dami ng pera, 100,000 kunyari ang sweldo to work in the government hospital. I-train dito sa Manila, then deploy them. Right. May PhilHealth funds ka. Yan ang pangalawa, pondo. Ngayon, wala ka namang infrastructure dahil multo yung hospital eh. Alam mo yung multo? Ghost. So, kauundas lang. Kaya pala undas hospital ang tawag ko sa ghost hospital. Bakit? Nawawala yung hospital eh, na parang kaluluwa eh. Kaya ang tawag dyan, ghost hospital. Sa Bulacan, meron kami nakunan, hindi nga lang natapos. Santa Maria, oo. Puro bakal pa lang yung nakatayo. Ayun na nga, kanina nga, before the setting, naalala ko nung bata ako, yung Casper the Friendly Ghost. Yes. Ginawang movie yan si Bill Pullman eh. Ang ghost pala, kaya bumabalik yan, unfinished business. So, ibig sabihin, ang daming unfinished business, kaya ghost hospital yan. Nakatayo, substandard. Nakatayo, walang doktor at nurses. So, dapat pinupunan niya. Nakatayo, wala naman palang x-ray, walang laboratory. Sino nagmamanage yan? Billion, 500 billion yan na imbestigahan ni Congressman Chel Jokno during the budget hearing. 600 billion pala.
ang function na lang 200. Oho. Oh, nung tiningnan, substandard. Ang iba, nakatayo, wala naman doktor, nurses. O, paano ka magkakaroon ng ganyang problema? May nagmo-monitor ba? May nag-o-audit ba? Wala. So, anong nangyari? Pumunta doon ng isang cabinet secretary ng kalusugan. O, tingnan natin to Sumbong na natin baga maunahan pa tayo. Bakit hindi na-monitor yan? Wala ba kayong dashboard ng 600? Ako, kung tatanungin mo kung anong strategy dyan, bago ako mag-release ng pondo, taon-taon, kukuhanan ko ng picture, meron akong city health officer, municipal health officer. 1/3, boss, tapos na. Okay, release the budget for the next Congress hearing. Alright, 2/3 na boss na natapos. Okay, meron bang doktor? May nurses ba? May medtech ba? Okay, boss, okay. Ribbon cutting na. Kasi alam mo naman ng mga politiko, di tayo pwede dyan. Magagalit si congressman. May photo op dapat. May photo op dapat dyan. At nandyan ka dapat. Ganyan eh. Paano ho kaya nangyari yon na nagpatayo ng 600 na health centers, 400 hindi nagagamit, 200 lang yung serviceable? Oo. Paano ho nangyari yon in the health in the public health sector na kailangan pa naman ng tulong? Oo. Kasi kunyari busy ka at ikaw Secretary of Health. Dapat may undersecretary ka responsible for the Health Facilities Enhancement Program. So, dapat meron kang template man lang. Uso na yan sa ating mga telepono. Monitor mo. Monthly tignan ko Tapos i-screenshot mo kung tapos. Dami mo city health officer boss. Then quarterly, sasabit mo yan sa palasyo. Boss, sasabihin ko, boss, pwede ba with the indulgence of the DILG Secretary kay John Vic or DPWH, gusto ko ipaskill to 600 na to at lalagyan ko ng traffic light. Yung red, walang natatapos, boss, binigyan ko ng budget number 2, ongoing, dilaw. Pag green, yes. Ngayon sasabihin ko ngayon, ang title Mahiya naman kayo, yung nakalagay na pula. Using the slogan of the president. The president, yeah. Ilalagay ko sa social media yan. Yung mga hospital na yan. Mahiya naman kayo. Ngayon, kukuyugin yun. Probinsya namin, hindi tapos. That's the way to do it. Kasi wala You're saying, naging passive o parang naging reactive lang yung mga namumuno? Ang unang-unang tingin ko, walang sense of urgency. May pagkatamad. Kasi kung leader ka, 3 taon lang ang, let's say, liderato ka, dapat magtrabaho ka kagad. Kasi in leading change, dapat agile ka. Tama diagnosis mo, kabagal mong kumilos, wala yan. Yun nga, to the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Herbosa, siya mismo nag-expose nito, Aftermath. In-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya Nakita yung datos ni Congressman Chel Jokno You're saying dapat mas naging proactive siya? Of course. Attend ka ng budget hearing. Hindi mo alam yung data. Hanggang ngayon, tinitingnan ko na yung 600 dapat yan. Nakaporma na yan. Sino dyan ang hindi nagpe-perform? Sinong accountable dyan? Lahat sila accountable. Kasi ang budget, kinuha sa Kongreso, sa DOH, dapat from start to finish, minomonitor mo. Ngayon, ikaw din makikipag-usap kay Mayor. Mayor, eto na. Gamitin mo na yan kung anong gusto mong gawin. Kung ikaw gusto mong magpakita at raran ka for election, photo op, okay lang Mayor. Pero tapusin mo Mayor Okay. DPWH, ikaw gagawa. Andyan naman si Vince. Ayusin mo ayusin mo si contractor tinan mo nangyari sa flood control. Hindi na yung pinansin. Di ba? So, dapat kayo, meron kayong task force. At lahat kayo, responsibility nyo yan. Opo. Oo. So, this is a failure. Ang tawag dyan, systemic failure. Multi-organ failure. Kaya, namatay itong hospitals na to So, ang iniisip ko, bakit hanggang ngayon, wala pa lang na man lang makita kang template doon. So, sa makatuwid, wala silang datos to start with. Kasi kung may datos ka, attend ka ng budget hearing, ganon, wala yan.
Hindi tayo magtatagumpay dito. Doon po sa health centers na ipinatayo, 600, tapos 400 doon hindi pala magamit, 200 lang yung nagamit. Ang laking perang nagasto. Sabi nga ho ni Secretary Erbosa, ito daw yung Department of Health counterpart ng flood control scandal ng DPWH. Sino ho dapat managot dito? At dapat managot yan si Secretary Erbosa. Mismo? Kasi hospital yan eh. Di kalusugan yan. Oo. So dapat siya ang steward niyan eh. Ngayon, dapat may collaborative effort dun sa local government unit na pinaglaanan niya. Pero ipapollow up niya si mayor, si gobernador, di ba? And then yung counterpart na niya DPWH, di ba? And then yung contractor. Pero at the end of the day, the buck stops at you. Hindi ka pwedeng magturo na kasalanan yan ni mayor o ng probinsya. Kasi hospital yan eh. Ang hospital, under yan ng iyong programa. Ang tawag eh, HPEP. Yung Health Facilities Enhancement Program. So ang mananagot dyan, si Secretary Erbosa. Dapat walang turuan yan. Oo. Ngayon, kung magiting kang secretary, walang tuturo. Panindigan mo. And then, itama mo. Kung hindi ganyan, turuan tayo ng turuan, wala talaga masosolve tayo. Doc, may masasabi naman po ba kayong positive sa nangyayari ngayon? Naman. Nahan ko lang yung mga magre-react sa interview natin. Sabihin, wala na siyang sinabi kundi puro mga masasama. Hindi magaganda. Ano pong masasabi nyo? Okay. Parang kay Charles Dickens we are in the worst and the best of times Ang sinabi ko is the worst of time. Ang best of times, we have the enlightenment of the president. In fairness to the president, though I think weak siya, pero nasabi niya yung dapat niyang sabihin. Ang problema lang siya, wala siyang follow through. Yun ang aking tingin. So that's the silver lining. The president has been enlightened. Okay. Number 2, we have a good secretary. Si Vince Lison, which is hardworking right now and inspiring the whole country. Makikita mo naman sa social media kung sino yung darling of the crowd kasi naman, talagang magtrabaho. And then we have patriotic Filipinos na nagsisilbi sa bayan. ICI, Secretary Rogelio Singson. May edad na pero trabaho pa rin yung security niya, yung health niya. You have Justice Reyes. You have the SGB. These are silver linings na nakikita natin And then ang silver linings, netizens. Binubuhat ng mga netizens para mag-ingay We have journalists like you, like many others na nagpapaliwanag. Kaya lang hindi nagre-resonate to come up with a tipping point by Malcolm Gladwell Hindi ko pa nararamdaman na ganyan siya para mag-change. Hindi ba nakakatakot yung tipping point, Doc? Well, I don't expect like the EDSA Revolution. Ako, EDSA Revolution baby ako I graduated sa medicine 1985. Nandyan ako sa EDSA 1986, intern. Kami ang first doctors na pumasa under the EDSA, June 1986, during CORI. Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot. At ang nakikita ng publiko, kaya naiinis, yung mga taong sangkot, hindi talaga napapangalanan. We don't want that anymore kasi that will stabilize. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, baliwala itong nangyayaring to. Pagod na ang mga tao sa ganong klaseng revolution. We want a different kind of revolution. It's a moral revolution. Yun ang nakikita ko A moral type of revolution. A type of revolution na magbabago ulit tayo. Katulad noong 1986. Yun ang tinitingin ko. Doon tayo mahina A moral and a patriotic type of revolution. May pag-asa yung pasyente natin? May pag-asa. Alam mo, the last one to go is actually hope Pag-asa. And hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kahit meron ka nakikitang glimmer of hope.
may pag-asa ang Pilipino. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side eh. Kailangan magmadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Flatline ba na ho ba tayo o tumataas-taas pa naman? Mabagal na May heartbeat pa. May heartbeat pa pero mabagal na, tapos bumababa yung blood pressure. Yun ang problema natin. Matataas nga ho mga presyon natin ngayon sa inis dito sa mga kurakot. Yeah, mataas ang presyon natin. Kaya lang, may moral courage tayo, may control din tayo, may respeto pa rin tayo sa kanila, may wisdom tayo, may justisya tayo. May paggalang pa rin naman tayo sa kanila, pero yung dapat anger, dapat ipakita natin in a nice way without, of course, disrespecting them. Yun ang pinaka-importante. Pero Doc, I've always wondered, kami naman ho sa media, hindi kami nagkulang. Kami yung mga nag-feature ng mga gumagawa yung mga tao ng improvise na mga stretcher, tinatawid nila yung mga pasyente, mga dadalhin sa ospital sa kung ilang ilog at bundok. Hindi kami nagkulang dyan. Pero bakit po kaya ganun pa rin? Parang walang masyadong nagbabago. Lalo na sa countryside, sa mga malalayo nating mga probinsya. Naging makasarili ang mga leader sa countryside eh. Sila lang yung malalaki ang bahay, mayayaman. Sila yung maraming mga kotseng malalaki. Tapos tuwad-tuwa sila pagpipila sa bahay at bibigyan mo ng ayuda. Ganun eh. Yun ang situation sa ating lugar in the countryside eh. I don't know kung ma-change pa yon, kung magkakaroon tayo ng moral revolution. But it's time to enlighten them. And I'm sure kahit may 5% sa puso nila out of 100%, may bait din naman yan. Kung mayaman ka na, how much is enough? Yun ang question eh. How much is enough? Sobra-sobra na di ba? Nasa gobyerno na kayo dati. Sabi ni Miriam Defensor Santiago dati, di ba? For evil to thrive, it's enough for good people to do nothing. Kung sabihin sa inyo yan, ibalik sa inyo. Ang galing-galing niya magsalita. Bakit hindi siya bumalik sa gobyerno para may mag-ingay at may mangonsensya doon? Anong sagot niyo ho doon? Well, galing ako sa private sector, tapos pumunta ako sa government. Pero pag hindi ko nagugustuhan, at ang tingin ko, masasacrifice yung aking integridad at saka moral values, lumalayo ako. Siyempre, gusto mong tumulong sa gobyerno Pero dapat, hindi mapapalitan kung ano yung pagkatao mo as a person. Oo. Kaya, naalala mo, nagtrabaho ako kay Secretary Ona, nag-PhilHealth ako, binuwis namin ang buhay namin during the pandemic, pero pag hindi natin nagugustuhan, umaalis tayo. Kasi yung job na yan ay makakasira yan sa pagkatao mo. Kunyari, ako ay nandun pa at pumutok itong issue na go sa hospital. Diba? Naging advisor ako, 1 buwan lang ako, umalis na ako. Pero dapat hindi maputol yung pagmamahal mo sa bayan kahit nasa private sector ka. Ngayon, kung tawagin ka muli para maglingkod sa bayan, hindi ka naman tatalikod bakit ka naman tatalikod kasi limited na naman ang horizon ko sa mundo. 'Di ba? Hindi mo naman malalaman kung kailan ka mawawala. And then ibuga mo na yung kailangan mong ibuga kasi hindi mo naman malaman ang mangyayari bukas Memento mori Ang ibig sabihin noon sa Latin, you will die. Pero ang problema kung meron ka pang pwede pang ibigay para sa bayan, ibigay mo kasi ito yung time na naghahangad ang tao ng pagbabago. And we would like to sumakay dun sa momentum of change na nakikita natin. Kaya hindi tayo dapat lumabay dito hanggat di nakikita natin yung genuine change na dapat maibalik bilang tunay na Pilipino in the spirit of a Rizalian legacy. With everything that you know and everything that you've seen, tapos nasa ospital kayo, pasalamuhan nyo yung inyong mga pasyente na maraming may sakit at maraming mahirap. Paano nyo po kinakaya? Well, ang una niyan, nagdadasal. Nagdadasal ako. I always carry with me si San Antonio de Padua. Kasi dyan ako pinangalan. Opo. So, prayers, ang una. Number 2, natuto na rin ako maging stoic. Nagbasa ako ng mga
books on Stoicism. Mhm. Ryan Holiday books. Ma-fan. Kasi dati nung araw, medyo ako impulsive eh. So ngayon, may moral courage, meron akong control, may wisdom, hindi lang intelihensya, at may hustisya. Pero tapos na yung time ko ng pagingit-ngit na masamang bagay. Ako ay isang revolusyonaryong tao na may control sa sarili ko. Kasi hindi ka gagalang ng ibang tao kung hindi mo rin ginagalang ang pagkatao mo. So I cannot give something na wala ako. So I provide respect, but dapat din magbigay din tayo ng mga bagay para mapaganda natin ang sitwasyon. So yun, dun ko kinakaya. Clinical pa rin in some ways, Doc. In some ways, kailangan mabanggit natin Mhm. dapat hindi tayo ma-stress eh. Tingnan mo, si Willie Ong, kaibigan natin yan, Mhm. na-stress, nagka-cancer. Ang dami nating mga artista lately na nawala, di ba? Stress ang laking factor eh. So sa mga kababayan natin, nakikita natin, nalulungkot din ako na isang media personality, 19 years old, nawala. Kalma lang, mga kaibigan. Kalma lang. Step back a little bit, pag-isipan, isulat ng tama, may paggalang, Tagalog o English, isulat ng tama. Like and share, tama. Pero dapat yung respeto natin sa bawat isa, hindi natin dapat mawala. Mhm. Kasi oras na nawala yun, mag-aaway talaga tayo. Pero let me just say, Dr. Liachon, ang ganda ho ng mga sinusulat nyo. Binabasa ko ho yun. Kasi ang gandang mabasa for perspective at saka kung ano yung mga issue na dapat tinatalakay din namin sa media. I draw inspiration from your writings. Ang galing nyo ho magsulat. Well, ang una niyan, pag meron akong istorya at habang ako ay naglalakad, meron akong notes, sinusulat ko doon. Mhm. Tapos, tinitingnan ko yung nangyari sa day. Tapos dahil ako'y doktor, part of doktor history taking. So magaling ako mag-history taking. Dati ako'y nasa high school sa Calapan Oriental Mindoro. Ako'y naging nandun din sa pagsusulat. At nung ako'y nasa UP Manila, ako'y public affairs director. Yung pagsulat nandun lagi. Kasi bilang doktor, hindi ka makakapag-diagnose kung hindi ka marunong magsulat. Kaso hindi mabasa yung mga sulat nyo. Ha? Hindi mabasa yung mabuti na lang computer na yung ginagamit. Oo, pero ngayon, naisusulat mo para ma-enlighten ng mga tao. Kung mapapansin ninyo, nagsusulat ako to enlighten. Meron akong diagnosis, meron din akong recommendation, pero never ako naging disrespectful sa kanila. Gusto kong Anong dapat tawag ho namin sa inyo? Ang doktor na maingay o palaban? Kasi lagi kayong may pinaglalaban sa mga sinusulat nyo. Na tama naman. On point po yung mga binabanggit nyo doon, mga sinusulat nyo. Anong gusto nyo hong tawag namin sa inyo? Alam mo, gusto ko a resilient physician. I want na mabuhay yung espiritu ni Jose Rizal sa ating lahat. Kasi kakaiba other countries, iba ang national hero nila. Pero kakaiba ang Pilipino. Ang napili nating national hero manggagamot. Doktor, katulad nyo. Doktor. Oo. At ang pinaglaban niya, hindi through armed revolution. Hindi yung suntukan or gera. Nagsulat. Ayun pala. Yung pala ang idol nyo. Kaya nagsusulat din kayo. Siya ang idol ko. Lahat ng mga pinaglalaban nyo, sinusulat nyo rin. Sinusulat ko. Kino-chronicle ko silang lahat. Para pagdating ng panahon at ako'y tumanda na, naka-file siya. Kaya inaayos ko yung sulat. At kung mapapansin nyo, English ako magsulat ngayon. Kasi yung mga trolls kasi, madaling pumasok sa Tagalog
Oo, madaling magmura do'n, magpi-PI sa'yo, sorry, do'n pumapasok, eh. Oo. Ang mga trolls kasi kung hindi mo masundan yung English mo, eh, wala na. Sabihin, eh, BO ka, ganyan ka na, ganyan, ganyan. Pangalawa, Mhm. pagka English, eh, sa Twitter kasi international din kasi ang iyong audience, eh. Mhm, Nababasa yun, eh, mhm, 'di ba? mhm, Nakakahiya naman. Pangalawa, kung mabasa ng pangulo or mabasa ni Executive Secretary Bersamin o ng Congress, eh, magalang, hindi ka nagagalit, 'di mhm, ba? O gano'n lang 'yun. At saka hindi naman ako naghahangad na maraming likes or share, eh. Ang importante, eh, mapaliwanag mo ng ayos. At saka 'yun ang ating second language, eh, papaano tayo igagalang kung tayo nagmumura. Hindi rin naman masama mag-Tagalog, nagta-Tagalog din ako, sa ibang bansa. Maganda ang Tagalog niyo, magaling kayo mag-Tagalog, eh. Magaling Mhm. Tagalog, taga Mindoro ako, eh. Dapat nagta-Tagalog din kayo mas madalas. Nagtatagalog ako 'pag ako nagbi-video, pero hindi na katulad ng pandemic, araw-araw kasi very stressful. Kasi yung emotions mo hindi mo matago, yung galit mo. Eh, ayoko naman ma-stress kasi nandun yung magmumura sa'yo, eh. Kaya ako once a week lang ako Mhm, nagvi-video vlog, eh. Kasi pagka yung galit nandun, may stress ka, eh. mhm, So mabuti sulat mo na lang hmm. everyday tapos once a week para ipunin mo yun, Tagalog ka. Tsaka hindi ko na masyadong hinabaan. Karamihan kasi ng stress ngayon makikita mo yung mga mental health, nandun sa vlogging, eh. Oo, kaya minsan, pinipili ko yung pakikinggan ko kasi hanggang pagtulog dala-dala mo yun, eh. Eh, Mhm, mahirap yun. mhm. 'Pag na-stress ka apektado lahat, eh. Tamang-tama 'yan, Dok. Bigyan niyo nga ng payo yung mga kababayan natin na ang daming ikinaka-stress ngayon, nadagdagan pa nitong mga kurakot, yung mga bata may mga mental health problems. Ano bang dapat na ginagawa po? Alam mo binabasa ako sa Harvard, eh, Business Review. Ang author is si Anthony Schwartz at yun ang aking panuntunan ngayon. Mhm, Everything pala emanates from, yung sa physical health. Pagkagising ko sa morning after na uminom ako ng tubig, naglalakad ako ng 30 minutes. Lakad lang. Um, ang lakad kasi na 30 minutes, tataas yung oxygenation mo sa brain. May hormone ang pangalan na endorphins. Ngayon, pampasaya. pampasaya. Mm, So, magiging masaya ka. So, yung mental health mo maaayos. And most of your nice ideas, nakukuha yun sa paglalakad mo. hmm, Pangalawa, dadaloy din ang oxygen sa heart. So, emotional health, mhm, right? And then, mapapansin mo, magiging kinder ka and more compassionate. So, spiritual health yun. mhm, So, sa mga tao ngayon, why don't you try na just walking? 'Pag na-stress kayo, alis kayo sa desk nyo, maglakad lang ho kayo. Yung 5 minutes every hour, kung titingnan nyo, kung 8 to 5, 8 times, 5 5, minutes times 8, that's 40. 40 minutes. Mhm, So, that's 40 minutes walk. mhm. Oh, Oo nga 'no, 'di ba? kaysa nakaupo lang ho Nakaupo tayo, ka, 5 oo. minutes lang, maglakad ka. Nagso-scroll ng paulit-ulit, Ulit, tapos magkape ka, tapos maiisip mo, oo nga 'no, dun ko yung aha moment ko, hmm, yung aha moment ko. Dun sa notes ng phone, opo, susulat ko yon, mhm, bullets lang. mhm. And then at the end of the day, on my way home, susulat ko yun. And then paggising ko sa morning, yun din uli susulat ko. Ang gandang payo nun, Doc, Oo, para ma-me-maintain mo yung So mental health ayan, mo. ayan ang reseta ni Doctor Yan ang reseta Liachon, ko sa inyo. maglakad. Kung di niyo kaya ng dire-diretso ng 30 minutes a day, tigfa 5 minutes bawat oras. So wag lang ho kayo nakaupo, na scroll ng scroll, tingin ng 5 minutes tingin, lang every hour. Kunyari hmm, 5 to 8 or 5 to 9. Labas mm, kayo. Hindi kailangan yung dire-diretso. mhm. Doc, ano pa? Baka may reseta pa ho kayo para sa aming lahat. Oo. Ang sa akin lang na reseta para sa taong bayan, eh, magpakita ho tayo ng moral courage ngayon. Tapang. Tapang in a nice way. Okay. Number two, ingatan natin din yung sasabihin natin, control. Masakit eh, pag nagbitaw tayo, masakit. Magsabi tayo ng madiin, pero may respect.
So moral courage ang kailangan natin, control. Number 3, wisdom. Hindi lang puro talino tayo, gamitin din natin yung wisdom natin. Pang-4, walang kabuluhan kung matapang ka, may control ka, may wisdom, kung walang hustisya. Dapat may hustisya ho ito. At ito ang hinihingi ng taong bayan, justice. Habang hindi natin nakakamit ang justice, hindi tayo mapapatahimik. Ikulong yung mga kurakot. Yan. Hindi lang sa flood control, hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, at lahat ng sangay ng pamahalaan. Yan ang kailangan natin. So what we need right now is a moral revolution and then patriotism in the likeness of a national hero. Baka nakalimutan natin, pinanganak siya June 19, 1861. Namatay siya December 30, 1896. Ang pangalan niya ay Jose P. Rizal. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa inyong prescriptions for health and sanity sa ating bayan. Thank you po.